Maririnig ang pag-iyak ng batang yan habang nginungod-ngod sa baha ng kanyang lola sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ang insidenteng yan nangyari pa noong Marso at nag-viral online kamakailan. Ipinatawag ng City Social Welfare and Development Office ang lola para magpaliwanag. Ayon sa lola, dinidisiplina niya noon ang kanyang apong 12 anyos na ayaw tumigil sa pagligo sa baha. Malaki raw ang pagsisisi niya sa kanyang ginawa sa apo na siya rin naman ang nagpalaki. Isa sa ilalim ng CSWD ang bata sa counseling at monitoring. Ayon naman sa Lapu-Lapu City Police, kahit noong Marso pa nangyari ang insidente, posible pa ring masampahan ng reklamo ang lola. Arestado ang isang lalaki matapos umanong gahasain ng isang menor de edad sa banyo ng isang gas station sa Marikina. Itinanggi ng suspect ang panggagahasa. Nakigamit lang daw siya ng banyo at nagkataong naroon din daw ang menor de edad. Balitang hatid ni EJ Gomez. Himas rehas ngayon ang 48 anyos na lalaki sa Marikina City dahil sa panggagahasa umano. Nangyari raw ang krimen sa CR ng isang gasolinahan. Ayon sa Marikina Police, napansin ng mga rumronda nilang tauhan ang isang menor de edad sa gasolinahan sa JP Rizal. Nilapitan daw nila ito dahil curfew hours na. Nga bandang 10:30 ng gabi, nakita yung isang bata doon na parang may hinihintay. Then nung sinita, sabi nung bata, hinihintay niya yung kapatid niya na nasa CR. Then biglang lumabas isang lalaki. Then sinundan nung bata sa isang CR. So doon na nagkaroon ng pagdududa. Ang 15 anyos na babae ang nagdetalye sa pulisya na nangyari sa loob ng CR. Sinabi nung bata na galing sa CR na hinalikan siya ng 2 beses, then hinawakan yung masisilang parte ng katawan, at pagkatapos nagkaroon ng total penetration. Pagkatapos yun nga nang mangyari, gahasain sa loob ng CR, binigyan yung bata, yung minor de edad, ng 150 pesos ng suspect. Doon na raw inaresto ng mga pulis ang lalaki. Ayon sa suspect na si alias Joy, nagtatrabaho siya sa isang convenience store sa gasolinahan. Kakilala raw niya ang biktima. Nag-ahit lang daw siya sa loob ng CR na pambabae na madalas daw niyang puntahan dahil maaliwalas aniya ito. Isinara daw niya ang main door sa pag-aakalang walang ibang tao sa CR. Ang bata na yun, matagal ko nang kilala, matagal na yun nangihingi, namamalimos. Ang nangyari doon, pagpasok ko, may tao pala sa anong ginagawa? Sige, bilisan mo dyan. Kasi ayoko nga pag pumasok ako, nag-ahit ako, may pumasok na babae, nakakaya. Siyempre bawal, nakakaya eh. Nagkataon lang daw na paglabas niya, naroon ang mga pulis. Itinanggi niya ang paratang na panggagahasa. Hindi rin daw niya binigyan ng 150 pesos ang menor de edad. Hindi ko po alam yun kasi yung mga bata na yun, pag nakabuo sila ng mga pera, nagpapabuo po sa amin yun. Mga buo, minsan 100, minsan 50. Hindi ko alam galing baka yung pera na yon. Nagpabuo siguro yon sa ibang store. Kwento ng isang menor de edad na saksi na pinayagan ng kanyang magulang na magpa-interview sa GMA Integrated News, natutulog siya malapit sa CR nang nagising dahil may narinig daw siyang sigaw ng babae. Pagkakita ko po, nagmamasid-masid po yung kuya. Pagkatingin-tingin ko po sa CR, may butas. Yun na maingay-ingay na po. Pag sabi ko po, may tao po dyan, maingay. Tapos nagkasugat po sa likod, tapos warat-warat na po yung damit. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sa Marikina City Police Custodial Facility, nakadetain ang suspect na sasampahan ng reklamong statutory rape. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwebes latest naman tayo mga mare at pare. Napanood na muli as Tera sa Encantadia Chronicles Sangre si Kapuso Prime Gem Bianca Umali. Featured sa latest episode ang pagdadalaga ni Tera sa mundo ng mga mortal. Tuloy pa rin ang pagsasanay ng itinakdang tagapagligtas ng Encantadia. Short appearance man kagabi, marami na ang namangha sa pagganap ni Bianca.
kabilang ang boyfriend niyang si Ruru Madrid. Napaiyak nga raw si Ruru lalo't alam niya ang mga pinagdaanan at sakripisyo ni Bianca para sa portrayal kay Tera. In her full baluti, tampok din si Bianca as Sangre Tera sa Enchanted teaser ng GMA Gala 2025. Nakatitig ang tagapangalaga ng Brilyante ng Lupa sa Giant Globe LED kung saan featured ang Kapuso stars. Gaya ni Tera, maghanda na rin tayong mapawaw sa GMA Gala sa August 2. Isa pang posibleng testigo ang nagparamdam ng magsisiwalat din umano siya ng kanyang nalalaman tungkol sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Rafael Calinisan, may sustansya ang sinabi ng feeler na nakarating sa kanya. Hindi muna niya idinetalye kung tungkol saan ang impormasyon para hindi raw madiskaril ang investigasyon. Makatutulong daw ito sa kredibilidad ng naunang lumutang kaugnay sa kaso na si Julie Dondon Patidongan kung kukumpirmahin ng isa pang witness ang mga nauna niyang pahayag. Tulong-tulong na binuhat ang babaeng yan sa Palo-Leyte para mabigyan ng first aid. Kabilang siya sa ilang estudyante na sumama ang pakiramdam at hinimatay sa Pawing National High School. Siksikan kasi ang mga mag-aaral sa ilang classroom dahil inilipat muna roon ang mga estudyanteng nasunog ang mga silid-aralan noong nakaraang buwan. Ayon sa Division Office ng Department of Education doon, naghahanap na sila ng ibang silid na pwedeng gamitin bilang classroom. Kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan na si Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes ang tinutukoy niyang dating judge na tumutulong umano sa pag-aayos ng mga kaso ni Atong Ang. Mariing itinanggi ni Reyes ang paratang at hinamon si Patidongan na maglabas ng ebidensya. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy kung sino ang dating judge na sinabi niyang tagalakad ng mga kaso ng negosyante at isabong tycoon Atong Ang. Si ex-judge na yan na chairman yan ng PCSO, siya talaga ang tagalakad. Si ex-judge, nabanggit mo, chairman siya? Yes, chairman siya ng PCSO ngayon. Yes. Ang kasalukuyang PCSO chairman ay ang retiradong judge na si Felix Reyes na naglabas ng pahayag para mariing pabulaanan ang aligasyon ni Patidongan. Hinamon niya si Patidongan na tukuyin ang sinasabing kaso ni Ang o yung mga kinalaman sa mga nawawalang sabongero na sa pagkakaalam niya ay nakabinbin pa sa korte na inayos umano niya pabor kay Ang. Kung hindi raw mapapatunayan ni Patidongan ang akusasyong case fixing, dapat daw manahimik ito. Pinuna rin ni Reyes na lumabas ang aligasyon ni Patidongan isang araw matapos siyang maghain ng aplikasyon para maging sunod na ombudsman. Sabi ni Reyes, handa siya makipagtulungan sa anumang investigasyon na magbibigay linaw sa mga anyay walang basihang aligasyon ni Patidongan para di na rin mabahiran ang hudikatura at prosecution service. Mayo nung nakaraang taon nang italaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairman ng PCSO. Bago yan, nagsilbi si Reyes bilang board member ng PCSO simula November 2022. Naging presiding judge o acting judge naman siya sa regional trial courts ng Taguig, Lipa, Calamba at Marikina mula 2006 hanggang 2021. Nagpaliwanag naman si Patidongan kung bakit niya tinukoy si Reyes. Judge, pasensya ka na binanggit ko yung pangalan mo. Ito naman talaga ang totoo. Alam mo naman na ito si Mr. Atong Ang. Buhay ko na ang gusto niya mawala. Hindi lang buhay ko, buong pamilya ko gusto niyang ipapatay. Kaya ako, inililigtas ko lang yung sarili ko. Pasensya na kayo na nasabi ko yung mga pangalan nyo dito. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng isa pang testigo na nagpadala ng feeler sa NAPOLCOM para maglahad din umano ng nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero, kausapin natin si NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Calinisan. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Boss Rafi, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa ating lahat. Apo, gaano po ka-credible yung isa pang posibleng testigo sa missing Sabongeros case na sinasabi niyong nagparamdam na magsasabi ng mga nalalaman niya? Una, hindi ko pa nakakausap din itong maaring maging testigo na yung medyo nagpaparamdam. So, I cannot even give a comment dun sa kung siya credible o hindi. Kailangan mo natin makausap, kailangan natin makita kung ano talaga niyang sasabihin. Suffice it to say, Rafi, detalye, hindi ko rin maibigay sa'yo. Pero importante ito dahil meron ding dagdag detalye na lumulutang. At suffice it to say na welcome ang kahit na sinong tao na maari magbigay pa ng ibang detalye o susi sa ikalulutas na itong kasong ito. And would it be safe to say na meron siyang ebidensya na posibleng magdawit sa kung sino man yung sinasabi ni Patidongan? At ano po yung connection niya dito kay Dondon Patidongan? Totoo niyan, dun sa kwentong maabot sa akin, mukhang may connection eh. Pero yung detalye, patawarin niyo na ako. Ayokong pangunahan ng kahit na anong investigasyon man namin dito internally sa NAPOLCOM, investigasyon ng DOJ, ng PNP o ng NBI. Pero ang importante dito, may lumulutang, mukhang may mga taong gusto nang magsabi ng totoo, gustong ilabas ang kanilang mga nalalaman at welcome ito sa aming lahat dito sa DOJ man, PNP man, NBI man o sa amin sa NAPOLCOM kasi kailangan tayong magtulungan para malaman kung ano talaga ang ending dito sa pangyayaring ito. Pero habang hindi nyo pa po nakakausap itong posibleng testigo, kumusta po yung kanyang seguridad? Kayo po ba'y mag-o-offer na ng security sa kanya bago siya posibleng humarap? Totoo niyan, if he wants for us to secure him, of course, welcome. But I think mukhang safe pa naman siya dun sa kanyang kinalalagyan. Wala naman akong ganong vibe na nakukuha. Very creative kasi yung paraan ng pagpapabanggit sa akin ng detalye. Hindi ko rin makikwento sa'yo eh. Pero sabihin na lang natin na happy ako kung anumang creative means yun. Because at least people now are trying to give the truth and bring the truth out. Well, abangan na lang po natin yan. Sa inyo pong investigasyon, ano yung naging papel ng 15 pulis na idinamit naman po nitong si Patidongan? May nagbigay na po ba ng pahayag sa kanila at nasa custody na po ba sila lahat ng PNP? Ang alam ko, sabi ni Secretary of Justice, sila ay under restrictive custody. Ang alam ko, sila ay safe. In fact, happy ako na safe sila kasi ito kaparaanan na siguradong magbibigay sila ng kanilang mga counter affidavit kaya answer dito sa National Police Commission. Tandaan natin, most likely the case will be filed here. Assuming na dito mapafile yun, kailangan pasagutin natin yung mga di umano'y involved na mga pulis. Hindi naman tayo para mag-condemn without knowing first kung ano ang isasagot nung mga pulis, no? So babalansin natin yung ebidensya doon sa nagko-complain, yung kanilang mga aligasyon at yung din sa sagot ng mga kapulisan bago tayo maglabas ng desisyon. May mga nag-volunteer na po ba maging state witness or welcome po ba sa inyo kapag kami lumapit sa inyo at magsasabing sila ay magiging state witness? Yung sa aspetong state witness, that is within the territory of the Department of Justice. Ayaw natin panghimasukan yan. Silang experts dyan. Pero of course, in fact, Rafi, yung channel ninyo ang naging media para lumabas itong si alias Totoy. Kung meron pang ibang gustong lumutang dyan, kausapin kami. Kung kahit ibang ahensya gusto nilang kausapin at lalong-lalo na kung kami, welcome na welcome yan. At sana paratingin ninyo na any and all information about this case is welcome here in the National Police Commission. Ang importanteng anggulo dito, Rafi, is yung current na investigation that has been ongoing for the past 4 years. Umaandar yan pero yan yung criminal aspect of the case. Yung tinututukan ng NAPOLCOM dito, yung admin aspect of the case. Ito yung fitness ng pulis na maging pulis pa rin. So yun ang medyo nakakaligtaan at ngayon na sumasali na ang NAPOLCOM dito, we will be on top of it. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan. Oh my
Hinanod ng malakas na ragasa ng tubig ang bahay na yan matapos magka-flash flood sa isang mountain resort village sa New Mexico sa Amerika. Bumangga pa yan sa ilang puno sa gubat at unti-unting nawasak ang pagbaha dahil sa ulang dulot ng monsoon. Hindi pa tukoy kung may mga tao sa tinangay na bahay. Sa isang time-lapse video, kita ang pagtaas ng tubig sa isang ilog sa loob lamang ng ilang minuto. Hulikam din ang pagpasok ng baha sa isang tindahan ng mga alahas. Ayon sa State Emergency Services, hindi bababa sa 3 ang nasawi sa mga pagbaha, kabilang ang 2 bata. Patuloy ang rescue operation sa mga natrap at stranded na residente. Update po tayo sa mga Pilipinong sakay ng MV Eternity Sea na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea nito pong Lunes. 5 po sa kanila ay nasa gitna. Hindi muna sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak kung saan dinala ang mga Pinoy para sa kanilang seguridad. Kinumpirma rin ng Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ang pagkakasagip sa 5 Pinoy. Patuloy na hinahanap ang 16 pang Pinoy at isang Russian crew. Inako rin ng Houthi ang pag-atake sa MV Eternity Sea tulad ng naunang pag-atake at pagpapalubog nila sa isa pang barko na may MV Magic Seas. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, tinarget nila ang 2 barko dahil dumaong ang mga ito sa Israel. Una nang kinumpirma ng DMW na ligtas at pauwi na ang 17 Pinoy na sakay ng MV Magic Seas. Kinundina ng Amerika ang pag-atake ng Houthi sa 2 barko. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 8 magkakadikit na tindahan ang nasunog sa isang palengke sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Sara, paano nagsimula yung sunog? Rafi, natukoy ng Bureau of Fire Protection na sa isang panaderya nagsimula ang apoy. Problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi. Aabot sa 7 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa sunog sa palengke sa Barangay Poblasyon. Kabilang dyan ang mga panindang bigas, patuka, abono, kopra, tinapay at iba pa. Naging pahirapan daw ang pag-apula sa sunog dahil nakasarado noon ang mga tindahan. Wala namang nasaktan sa sunog. Nakipag-ugnayan na ang LGU sa mga nasunugang negosyante. Heto na ang mabibilis na balita sa Bacolod City. Nasagip ng mga otoridad ang isang binatilyo na ginagamit umano bilang drug courier. Ayon sa kagawad ng Barangay Vista Alegre, napansin niyang may hawak na mga sachet ang 11 anyos na lalaki nang makita niya sa gym. Agad niyang dinala ang bata sa barangay hall. Paliwanag ng binatilyo, nakuha niya ang mga iyon sa isang basurahan. Na-turn over na ang menor de edad sa kanyang pamilya. Nakatakda siyang sumailalim sa intervention. Isinailalim naman ng pulisya sa confirmatory test ang nasabat na 11 sachet ng umano'y shabu. Pinuntahan ng news team ang kaanak ng bata pero walang humarap at nagbigay ng pahayag. Sa Barangay 3 naman, arestado ang 5 lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga. Ayon sa pulisya, nasabat sa mga sospek ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Walang pahayag ang mga naarestong sospek. Inaalam pa kung saan at sino ang supplier nila. Kahalagahan ng bioscience sa pagpapaunlad ng ekonomiya ang naging sentro ng 47th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology Philippines. Sa unang araw ng pagtitipon sa Maynila kahapon, binigyang diin ni NAST Philippines President Jaime Montoya ang mga maitutulong ng bioscience innovations para sa responsableng paggamit ng mga likas na yaman. Kasama rin dyan ang pagbabalanse sa mga planong pang-ekonomiya at pangkalikasan. Dumalo sa pagtitipon ng ilang opisyal ng pamahalaan, iba't ibang embahada, pribadong sektor at mga eksperto sa agham.